Okay, sagutin lang natin yung question na to. Isa po akong merchandiser at almost 10 years na ako sa work. Ang tanong ko po, kung matanggal po ako sa work, may matatanggap po ba akong separation pay kahit wala sa contract ni agency? Okay, so siya ay isang agency employee. Nagtatanong siya ngayon kung makakakuha ba siya ng separation pay kung sakaling siya ay matanggal. Okay. Sa labor code kasi, merong dalawang mga causes ng termination. Meron tayong tinatawag na just cause and merong authorized cause. Okay. Yung just cause, ito yung may makatuwirang dahilan si employer para tanggalin ng empleyado base sa mga paglabag ni empleyado sa rules and regulations ng kumpanya. Example, serious misconduct, gross and habitual neglect of duty, fraud or willful breach of trust, willful disobedience, commission of a crime, mga ganon. Just causes yon. Ano naman yung authorized causes? Ito yung redundancy, retrenchment, closure ng business, kapag nagkasakit si employee, installation of labor-saving device, yun ang mga authorized causes ng termination. So kapag tinanggal ka base sa authorized causes, ikaw ay babayaran ng separation pay. Okay? 1 month pay for every year of service or 1/2 month pay for every year of service, depende sa kung ano yung rason, yung basehan ng iyong termination. Kapag redundancy or installation of labor-saving device, ang makukuha mo ay 1 month pay for every year of service na separation pay. Kapag ang reason naman ay retrenchment o kaya closure ng kumpanya or kaya naman ay nagkasakit ang empleyado na hindi curable within 6 months, ang separation pay ay 1/2 month pay for every year of service. Doon pala sa closure, dapat hindi due to serious business losses. Kasi kapag ang pagsasarado ng kumpanya ay dahil sa serious business losses, wala na pong separation pay na makukuha ang empleyado. Okay? So, yun yung computation ng separation pay. Ngayon, kapag just causes ang naging dahilan para ikaw ay matanggal, of course, wala pong separation pay. Okay? Maliban na lang syempre kung merong company policy na kapag tinanggal ka at may kasalanan kang nagawa sa kumpanya, ibibigyan ka pa rin ng separation pay. Yun, pwede yun. Pero sabi niya, wala sa kontrata ng kanilang agency. Okay. Ito, importanteng malaman nyo kapag kayo ay agency employees. Ang mga empleyado kasi na nagtatrabaho sa agency ay meron silang kliyente kung saan doon sila nakadeploy. Ang tawag doon, principal or kliyente, sabihin na lang natin para hindi magulo. So, doon sila nakadeploy o doon sila nagtatrabaho sa kliyente. Pero ang nagpapasahod sa kanila, doon sila nagre-report sa agency. Meron silang coordinator or account officer, mga ganon. Yung nagta-time keep sa kanila, yung agency. Okay. Pinapayagan ito sa batas. Okay? Meron tinatawag sa batas na job contracting. Ito yung kinukontrata ng agency ang isang particular na serbisyo o trabaho and ibibigay niya ito sa kumpanya sa pamamagitan ng mga empleyado ng agency. Okay? So, meron silang kinukontratang particular na trabaho o serbisyo. Pinapayagan ito ng batas. Ano ang ipinagbabawal ng batas? Meron tayong tinatawag na labor-only contracting. Agency din ang gumagawa nito. Ano itong labor-only contracting? Ito yung nagsusupply ng tao, si agency, sa kanilang kliyente. Okay? So, nagsusupply lang siya ng tao, nagsusupply lang siya ng manpower. Hindi siya nangungontrata ng serbisyo. Manpower
ang sinusupply niya o kaya personnel. Mga tao lang ang ibinibigay niya sa kanyang kliyente. Doon muna tayo sa permissible job contracting. Ito yung mga agency na may lisensya under DOLE, yung Department Order 174, DO 174 ang tawag. Okay? So, dito sa permissible job contracting, si agency ay mayroong substantial capital, sapat na kapital o puhunan sa makinarya, sa kagamitan, o sa mga kinakailangan sa paggawa para ibigay sa kanyang kliyente yung serbisyo na kanyang kinontrata. Okay? So, substantial capital o kaya yung machinery, yung mga makinarya, yung mga gamit, or yung premises, yung work premises. Okay? Yun po. Substantial capital, and dapat yung ginagawa ng empleyado ay hindi necessary and desirable sa negosyo ng kliyente. Okay? E paano kung walang kapital si agency? In-house agency siya ng kliyente. Lahat ng ginagamit ng empleyado ng agency na makinarya o equipment or machine or gamit sa kanyang pagtatrabaho ay galing kay kliyente. And yung ginagawa ng empleyado ay necessary and desirable sa negosyo o may direktang kinalaman or kaugnayan sa negosyo ni kliyente. Dito na po pumapasok yung tinatawag nating labor-only contracting. Ano naman ngayon kung may labor-only contracting? Pinagbabawal po ito ng batas. At dahil ipinagbabawal ito ng batas, violation ito, ang kliyente ngayon ang ituturing na totoong employer ng mga agency employees na to. Sila ang kikilalanin na tunay na employer ng mga agency employees na to. Kasi si agency ay gumagawa ng labor-only contracting na direktang ipinagbabawal ng batas. Okay? So, ngayon, alam nyo na yung kaibahan ng dalawa ha. Sa job contracting, ang kinukontrata dyan ay serbisyo. Sa labor-only contracting, ang ibinibigay dyan ay mga tao, manpower lang, hindi yung serbisyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Actual case to na nangyari. Ngayon kung gusto nyong makuha yung GR number, nakapost ito sa aking Facebook page. Yung GR number niya plus date nandoon. Etong si employee, ang trabaho niya ay dun sa electronics, yung SIM. Ganon. Tapos, agency employee siya. Nakadeploy siya ngayon sa isang company na nagbebenta or nag-a-assemble ng mga electronic parts. So, kita nyo agad yun, di ba? Yung trabaho ni agency employee ay direkta na may kaugnayan or necessary and desirable sa negosyo ni kliyente. Kasi si kliyente nasa electronics, ang trabaho ni empleyado ay nasa paggawa ng mga electronic parts. Ngayon, nagkaroon nitong si kliyente ng parang policy na i-absorb niya. Gagawin niyang regular employees niya, itong mga agency employees, pero kailangan nilang maipasa yung exam. Itong si agency employee, nung nag-exam, hindi niya naipasa. So ngayon, tatanggalin siya ngayon ni kliyente. Ang ginawa niya, nag-file siya ng case ng illegal dismissal. Dito na find out na si agency, although may capital si agency, malaki yung kanyang pera. In terms of pera, doon sa kanyang audited financial statement, malaki yung kanyang capital. Ngayon, pagdating sa makinarya na ginagamit para maibigay yung serbisyo na kinontrata sa pagitan ng agency at ni kliyente, walang naipakitang makinarya si agency. Yung mga equipment, yung machine na ginagamit ni employee sa kanyang trabaho
ay galing sa kliyente. Tapos doon siya nagtatrabaho sa premises ng kliyente, sa loob ng kumpanya ng kliyente for 5 continuous years. Tuloy-tuloy yung 5 years na pagtatrabaho niya doon. So dito, nakita ng korte na mayroong labor-only contracting na ipinagbabawal ng batas. Okay? Labor-only contracting kahit na may kapital. Actually, si agency nagpakita na meron siyang training center, medical center, audiovisual center, meron siyang EDP center. Marami siyang iba't ibang gusali, So sabi ng korte, yung mga center na pinakita mo, yung mga gusaling yan, yung mga negosyong yan, wala naman niyang direktang kinalaman doon sa service agreement mo sa kliyente. Yung mga gusaling yan ay hindi mo naman yan ginagamit o hindi yan ang ginagamit ni employee para ibigay yung serbisyo kay kliyente. Okay? Hindi niya yan ginagamit. So, ibig sabihin, wala ka pa ring substantial capital in terms of machinery, in terms of equipment, in terms of makinarya na kailangan ng empleyado para ibigay niya yung serbisyo sa inyong kliyente ayon sa service agreement. Kasi dapat yung machine, yung equipment, yung makinarya na gagamitin ay may kinalaman doon sa serbisyo na ibibigay mo sa kliyente. So dito sabi ng korte, wala kang substantial capital. Yung mga ipinakita mo, hindi yun direktang nauugnay doon sa serbisyo na ibibigay mo kay kliyente. At sabi ng korte, dahil wala kang substantial capital at yung ginagawa ng iyong tauhan o ng agency employee na to ay necessary and desirable sa negosyo ni kliyente. Si kliyente ngayon, ang deemed real employer, tunay na employer ng agency employee. Kasi si agency ay nasa labor-only contracting na ipinagbabawal ng batas. Okay? Now, ito yung problema. So, parang sinasabi nyo na okay na, 'di ba? Parang panalo na sa agency employee kasi pinanigan na siya ng batas doon eh. So ibig sabihin, si agency employee ay hindi empleyado ng agency, kundi empleyado ng kliyente. Regular employee pa nga dahil umabot na siya ng 5 taon doon sa kliyente na 'yon. Ang problema ganito. Sinasabi niya kasi na may constructive dismissal nung tinanggal siya na walang basehan. Okay? Ang problema, si agency nakapagpresenta ng isang resignation letter na ginawa ni empleyado. Okay? Ito ngayon ang problema. Kapag nagsabi ka na ikaw ay tinanggal, tapos dito, mayroong resignation letter yung kabilang partido na ipresenta na voluntary mong pinirmahan, ginawa mo, sinabmit mo sa employer mo. Kontra siya. Kasi sasabihin mo, tinanggal ka pero may resignation pala. Kasi ang resignation po ay ebidensya na ikaw na empleyado ang kusang pumutol ng iyong employment relationship sa iyong employer. So, yung resignation po ay ebidensya laban sa claim mo na ikaw ay tinanggal na hindi batay sa due process ng batas o ng labor code. Okay? So, kapag may resignation, ang hirap patunayan na may illegal dismissal. O ngayon, sabi ng agency employee dito, kaya ko lang naman pinirmahan yung resignation letter niyan, kaya ako ginawa yan para mabigyan ako ng financial assistance ng aking agency. Kasi yun ang pangako nila eh. Kapag gumawa ako ng resignation letter, isinabmit ko sa kanila, bibigyan nila ako ng financial assistance pero hindi nila tinupad. Ngayon, ang problema, hindi niya mapatunayan yung sinasabi niya. Wala man lang email, wala man lang chat or text message or letter, ganun. Alam mo yung kailangan kasi yung allegation mo may backup na substantial evidence din. Kasi yung allegation mo lang, yung claim mo lang, yung sinasabi mo lang, hindi yun mananalo kontra sa
ebidensya ng kabila na resignation letter na voluntaryo mong ginawa. Okay? So, nung sinabi ni employee na pinirmahan ko lang yan, napilitan lang ako para sa financial assistance na pinangako ng agency pero hindi natupad, hindi po siya pinaniwalaan ng korte. And kahit na sinabi doon na hindi siya empleyado ng agency kundi ng kliyente, yung resignation na ginawa niya ang nakasira doon sa claim niyang illegal dismissal. Alam niyo po, walang nangyari doon sa claim niyang illegal dismissal. Dismiss yung kaso na illegal dismissal na isinampa niya laban sa agency at saka sa kliyente ng agency. Kasi nga dahil dun sa kanyang resignation. Kaya po importante na kapag pinagre-resign kayo, okay, wag po kayong basta-basta pumirma. Sasabihin nyo, paano kung hindi kami gagawa ng resignation? Hindi kami bibigyan ng job assignment o kaya hindi kami bibigyan ng panibagong trabaho. Well, alam nyo po sa mga agency na may lisensya under DO 174, alam nyo bang meron lang silang 3 buwan para ihanapan kayo ng panibagong assignment. 3 buwan magmula nang kayo ay natanggal sa kanilang kliyente, meron silang 3 buwan para ilipat kayo sa iba nilang kliyente. After 3 months, kapag wala silang nahanap na trabaho para sa inyo, kailangan na nila kayong bayaran ng separation pay. Nakalagay po yan. Yan po yung isa sa mga kondisyon ng kanilang lisensya. Separation pay ang kailangan na nilang bayaran. Okay? Kung hindi ka naman nila babayaran, lumampas na yung 3 months, meron ng constructive dismissal. Ayan, pwede ka na ngayong mag-file ng kaso laban sa agency. Ngayon, sa agency ka lang ba magpa-file ng kaso? Well, kung gusto mong i-challenge, kung meron nga bang valid na job contracting o baka naman labor-only contracting lang yung lisensya o yung ginagawa ni agency, kung gusto mong i-challenge lang naman, kapag nag-file ka ng illegal dismissal, isama mo yung kliyente ng agency. And then, pagdating sa position paper, doon na maglalaban na ng ebidensya. Doon makikita kung talaga bang valid na job contractor yung agency mo or labor-only contractor lang siya at ang tunay mong employer ay yung kliyente ng agency mo. Yon. So, may panibago kayong nalaman.